Sama ba kayo sa biyahe ko? Hello! Ay, look at this! Israel. Pamilyar sa pandinig, hindi ba? Kahit hindi pa kayo nakakarating dito, sigurado akong ilang palabas na sa telebisyon o pelikula na ang napanood nyo na dito ang setting. Ilang Semana Santa, Pasko, Kwaresma o bisita iglesia na rin siguro ang naranasan nyo na parang makailang ulit nyo nang naikot ang mga lugar dito sa Israel. Bethlehem. The Silver Star, a place where Jesus Christ was born. Nazareth. Hi, Joseph! How are you? Jerusalem. So may mga ibang tao dito, nagsusulat sila ng petition sa isang papel at sinususok nila sa gitna ng or in between yung mga stones. Pero may mga ibang tao naman na sinusubukan nilang itcha yung papel. Jericho. Sa tuktok na to ay ang Mount of Temptation. Pero alam niyo ba na hindi naman ganoong kahirap parating ang bansang ito? Hindi kasi kailangan ng mga Pinoy ng visa para makapunta dito. Bumili lamang ng ticket at bumiyahe ng humigit kumulang 15 oras, nasa Holy Land ka na. Isa sa pinakamadali at sulit na paraan para malibot ang mga importanteng lugar sa Israel ay sa pamamagitan ng isang arranged tour group. Dito, nakaayos na ang lahat ng kakailanganin ng biyahero, mula aeroplano, hotels, pagkain, tour bus, guides at iba pa. Isa sa pinakaunang stops ng Holy Land Tour ay ang St. Peter's Church. Wala pang kalahating oras ito mula sa airport at capital city ng Israel na Tel Aviv. So, nandito tayo ngayon sa Jaffa. Medyo nabubulol pa ako dahil first location namin to. More than 15 hours of flight time combined at brain cells ko hindi pa gumagana. So, yan. Okay na. Jaffa! Right. Bakit tayo nandito sa Jaffa? One of the most historical places here in Israel. Bakit? Andito yung St. Peter's Church. Si St. Peter. St. Peter ay ang unang apostle ni Jesus Christ. St. Peter ay first Pope. That's right. And it's so interesting to find out for the first time, ngayon lang, no, narinig ko sa ating tour guide, na most churches pala are facing the east. Why? Because the sun rises in the east. But this church is very different because the church faces the west. Kaya tinatawag nilang upside down church. It faces the west because doon nilibing si St. Peter, which is in Rome. So paglabas nyo ng St. Peter's Church, syempre, touristy place to. So I'm sure maraming magbebenta ng touristy stuff. Well, you've got pendants, you've got ref magnets, you've got keychains. You have there, you've got 7 candles yata na. But here, towards the east, makikita natin yung beach. It's the Tel Aviv beach. It's actually a 10-kilometer strip. And yan yung talagang touristy. Now, Tel Aviv, now Jaffa is in Tel Aviv. And it's old meets the new. Dahil katulad sinasabi ko na Jaffa, sobrang historic, sobrang luma. Pero yung area naman nun, it's so modern. Sabi nga nila, it's one of those cities na that doesn't sleep, you know, like New York, London, Paris, Tokyo. So, if you want to have a good time, Tel Aviv. Pero church muna ako, I guess. Hindi, tapos na ako mag-church. Pero kailangan ko pumunta muna mag-confess. Hindi, sige, dito na muna ako. May signage doon na nakasulat na Jaffa is 4,000 years old.
Solid. Anyway, yung sinasabi nating 10-kilometer strip, no? That's the beach of Tel Aviv. It's funny, sa Jaffa din, located yung one of the oldest ports in the world. Actually, time pa lang ni King Solomon, apparently, and it's one of the busiest ports for the fishermen, all the trading business that happened thousands of years ago. But yeah, like what I mentioned a while ago, Tel Aviv is the old meeting the new, Jaffa being so old, 4000 BC, but just a few hundred meters or probably a kilometer away is so touristy. You got the nightlife, you got your resorts over there, and while people have a lot of fun. Biyahero tip, may 4 na seasons ang bansang Israel. Winter, Spring, Summer at Autumn. Kaya alamin ang klima sa panahon ng iyong biyahe para tama ang maimpakeng damit. Katatapos lamang ng winter nang pumunta kami, kaya malamig ang temperatura. Pero hindi naman maginaw. Tamang-tama, panglakwatsa. From St. Peter's Church at just a couple of steps paakyat. I mean, first time kami nakapunta dito, no? I mean, you have like restaurants surrounding the area. You have like an area, I think, na may lumalabas na water fountain. And then it's nice to know na meron silang parang rent a bike. You just pay using your credit card, and no surprise, it's a very, very touristy place. Nice to walk around. Ilang hakbang mula sa St. Peter Church, matatagpuan ang Artist Quarter ng Jaffa. Ilang local artists ang nakatira dito. Nasa ibaba ng kanilang mga bahay ang studio at shops, samantalang nasa itaas naman ng living quarters nila. Dito rin matatagpuan ang isang sikat na bahay, ang bahay ni Simon the Tanner, kung saan raw nakitulog noon si St. Peter nang mapadaan siya rito. Dahil unang stopover ito sa ating Holy Land Tour, dito rin tayo unang makakasample ng authentic Middle Eastern o Mediterranean cuisine. Don't know about you, pero isa sa mga paborito kong pagkain, Mediterranean food. Why? Because it's very tasty, it's yummy, and most important of all, it's very healthy. Now, parang Korean restaurant lang to eh. Marami silang sinaserve na side dishes bago ng main course nila. You have your yogurts, you have your... Lahat naman to medyo malamig, no? Meron kang corn, squash, you have your purple cabbage na may yogurt din. Meron kang, I think this is grilled cauliflower with yogurt. You have your beetroots, you have your hummus, dinikdik na garbanzos. Paborito ko yan. Of course, pwede mo rin namang yan. Whoa! Kala ko may party na tayo, but anyway. Got your pita bread. Probably did it first. Uy, pwede. Hello! Thank you! Are we eating it right? Yeah? Yes. Very good. Oh, very good. Thank you. Is this a cauliflower? Yes. Ah, With the tchina. with With the tchina. trina? Tchina. Ah, okay. It's a sauce. Yes. Thank you, thank you. Hindi ko nasusubukan kung paano yung i-pronounce yun, no? Kasi, baka yung laway ko umabot sa camera. Trina. Okay. Trina. Okay, pwede. Tingnan natin ito. Uy. Refreshing sa bibig. Sa loob. Gutom na kami, pwede kami, gusto namin matulog. Time difference. Right now,
Manila is 6:20 p.m. Dito, it's 12:20 p.m. So we are enjoying our lunch. Pupunta pa ako 15 hours away from Manila para lang kumain ng tilapia. That's right, ladies and gentlemen. Ito ay tilapia. Pero dito, mas kilala bilang St. Peter's fish. Well, galing to sa Sea of Galilee na ang tilapia daw ay isa sa mga pinakamadaming nabubuhay doon sa Sea of Galilee. How they serve it? Well, kung paano natin kinakain din, no? How they cook it, kung paano natin kinakain, deep fried. Love it. But how they serve it, lalagay sila ngayon ng freshly cut lemon. And then, tingnan natin kung may diferensya. Ha? Natin, ha? Sa mga paborito kong isda yung tilapia dahil kahit saan pwede mo kuha. Dahil lutuin. Sarap talaga kapag deep fried. Tilapia, I'm here to love ya. Now, kung itong isda kay St. Peter, ito naman kay Bob. Galing dito yan. Sorry. May chicken kebab, meron kang beef kebab. Ano ba yung sauce nun? Hindi, pero okay lang yan. It works anyway. Fried grilled meats, syempre, accompanied by really, really delicious and healthy, refreshing side dishes. Kaon ka. Habang nasa Jaffa, maganda rin bisitahin ang isang nakabibighaning garden na malapit dito, ang Haifa Gardens. Pinakamagandang puntahan daw ito kapag spring kung kailang namumukadkad lahat ng mga bulaklak at luntian ng mga punong kahoy. Kapansin-pansin na sukat ang pagkaka-landscape ng 19 na terraces dito. Kung hahatiin sa gitna, parang mirror image ang magkabila nitong parte dahil daw ito sa pagkapartikular ng mga may-ari ng Haifa Gardens sa kagandahan at sa perfection. Mula sa Jaffa, halos 2 oras ang biyahe papunta sa sunod na stopover ng ating Holy Land Tour, ang Cana of Galilee. Matatandaang dito raw ginawa ni Jesus ang kanyang unang milagro sa isang kasal. On the third day, there was a marriage at Cana in Galilee, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee. Para sa mga biyaherong mag-asawa na napupunta dito, pwede silang magpa-schedule ng renewal of vows. This is probably the closest that we can get, no, of experiencing the miracles. They have, sweet wine. Tikman natin. Parang ito yung dinidip ko kapag nagko-communion ako. Yun yung lasa. Matamis. It's actually refreshing. Thank you! Ang Israel ay isa sa pinakamahalagang lugar para sa 3 malalaking relihiyon, ang Islam, Judaism at Christianity. Ito ay dahil maraming importanteng bagay ang naganap sa iba't ibang parte ng bansang ito. Isa na rito ay naganap noon sa Sea of Galilee, which is not actually a sea but a big lake. Sa paligid nito, nangaral si Jesus, at dito rin nangyari ang ilan sa kanyang mga milagro tulad ng paglalakad sa tubig at pagpapatigil sa bagyo. Para sa mga biyahero, makapaglilibot sila sa Sea of Galilee sakay ng isang tour boat. May demo na pangingisda. At may song and dance performance pa.
Sa first night namin dito sa Israel, isang hotel na may kakaibang sistema ang aming tinuluyan. Isang kibbutz. Nandito tayo ngayon sa ating tutulugan ngayon sa hotel ng mga kibbutz. Ano ba yung mga kibbutz? Cooperative system siya. Lahat sila nagtatrabaho. Lahat yung salaries nila pantay-pantay. Meron silang iba't ibang klaseng negosyo dito sa area na to. One of which ay motel. Pag inisip mong cooperative, no? Lalo na pag sa bansa natin, parang cooperative. Nagtutulungan. Ay, simple. Alam mo yun? Parang hindi ito. Susi ko na sa loob. Nilak ko lang sarili ko. Such an interesting concept tong kibbutz. This year, yung hardinero, yun yung trabaho niya. Tapos noon, yung isa naman ay sabihin natin president ng hotel or manager ng hotel. The following year, pwede yung president naman gawin yung ibang trabaho. Gawin niyang trabaho yung pagiging hardinero naman at yung hardinero naman yun ay magiging manager ng hotel. Ang nakakatawa dyan, lahat ng kanilang kinikita ay pantay-pantay. So, ganun yung sistema nila dito. Lahat tulong-tulong, lahat equal. Lahat kasi, ang okay dyan sa system na yan, lahat may natututunan. Diba? At the same time, it's profit sharing. And I think they're doing pretty good. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. What? Sabi sa akin ng... Tagalog! Sabi sa akin ng Israeli. What room? 110. Don't do it again. Okay. Diba? Ganda ng door nila. Totoong kahoy. Naamoy mo eh. Like cedar. Nice bed. You know, complimentary bottle of wine. Flat screen TV. Ooh! Banyo check. Banyo check. Ooh! Syempre, complimentary tea or coffee. Kiyat. Ooh! Fancy! Bathtub. Good job. Saan ako uupo? Nagtatago dito. Yun lang. Upo ka. Huwag lang dapat papasok. Biyahero tip na parati namin nakakalimutan. Bumili na ng universal charger. Actually, yung universal charger, kung minsan mayroon ka mabibili, pero pwede lang yan sa Australia, New Zealand, other countries in Europe, Americas. Dapat yun yung dadalhin ko eh. Alam ko kasi hindi siya mag-work eh. Nagdala ako nito. Yes! Pasok siya. So, do your own research first. Sa Pinas Flat pinapasukan, ito, bilog. Butan lang nagdala ako. Pansit. Alright, second meal of our first day, and well, right now it's a buffet type of meal, and sarap lang ang selection nila ng fresh food, no? You got your lentils, you've got your different fresh salad, you have your cold pasta. Actually, it's been a first day namin, I think will be the hardest. May check-in kami before dinner, cold shower, buhay na naman, pero parang medyo patulog na ako. But anyway, kain muna tayo. I really enjoyed my stay. Thank you. Super enjoyed my stay. I hope we'll have other days and nights so we can stay here, but we need to rush off and we need to feature a lot of places here in Israel. But, you know, I was wondering, because the kibbutz, you guys have a very different and interesting system. Yeah. Can you briefly explain to me how the system works? How big is the community of the kibbutz? About 600 people. 600 people. It's about 300 people adults and 180 children. And we have some more people that live renting houses here from outside. We only the last couple years we're starting to get new members here to the kibbutz. How does one become a member? They need to pass exams. Okay. Yes, and also they have to build their own houses.
They have to build their own houses. The kibbutz don't give them anymore, even if the children that used to live here as children and they come back want to live here, so they need to build their own houses. So you mean to They tell need to me pay also some money to get into kibbutz. the kibbutz. What are the advantages of being part of the kibbutz? We have a profit sharing. Okay. We have the health and the children and everything. It's still together. Each one have to be in charge of his own family. How young can one be part of the kibbutz? Is there a certain age limit? After 20, after the After army. 20. Now all the kibbutz stay here. Yeah. You see all these places, all these houses, it's all this place I show you now, the houses of the members. Is it safe to say when you're part of the kibbutz, you don't need to worry about having, I guess, no work and no money when you get old because you are all working together, right? The old people now are getting money from the kibbutz. I mean, the ones that used to be younger when the kibbutz changed, so the kibbutz have responsibility to the people. It's our second day in Israel at ang next stop natin, ang bayan ng Nazareth, ang lugar kung saan lumaki at nagtrabaho si Hesu Kristo. Isa sa pinakasikat at pinakabagong atraksyon dito ay ang Nazareth Village kung saan makikita at mararanasan ang sinaunang buhay ng mga Israelita. Now, of course, when we started this project, we wanted everything to be as accurate as possible. When you're recreating the first century life, you're creating so many biblical connections. This is probably one of the most important archaeological findings, but it's actually the only first century wine press that remains in Nazareth. Pero ang pinakasikat na yata sa lahat ng industriya o trabaho noon ay ang pagkakarpintero. Carpenter. Yeah, his name. Joseph. Hi, Joseph. How are you? It's been such a long time. Yeah. 2000 years? Yeah, 2,000 years ago. Dito rin matatagpuan ang sinasabing bahay ni Birheng Maria, kung saan inanunsyo sa kanya ni Angel Gabriel na siya ay magdadalang tao at magsisilang ng Mesaya. Pero hindi ko may kakaila na para sa akin, isa sa highlights ng pagbisita namin sa Nazareth ay ang pagkakita ko at pagtikim ng kakaibang pastry na ipinagmamalaki ng bayan ng Canafe. Ooh, smells so good. Wow, it's very tasty. And it is so good. Isa pang nadiskubi namin, sa pagsapit ng gabi, Nazareth is the place to be. Dahil isinama kami ng aming local guide sa isang local hangout at pinatikim kami ng iba't ibang kakaibang pagkain ng Israel. Hindi ko na maalala ang mga pangalan ng mga yun, mga biyero. Sensya na. Pero isa sa hindi ko malilimutan ay ang first time naming makainom ng kanilang local alcoholic drink, ang arak. Cheers. Cheers. I will see. Behind. Taste it. Nice shot. Like it? It goes easy here, but it affects up there. So this is Kabuli. It's originally Lebanese roots. Isa itong special treat mula sa aming local guides. Kaya pag kayo nang bumiyahe rito mga biyahero, ito ang biyahero tip. Be very nice to your guides and they will take you to places that will pleasantly surprise you. This is what we say, it's harisi. What is harisi, Nabil? Taste it. Kind of cake. It's not cake, it's... It's harisi. What can I say? But
Ang Israel ay nasa Middle East, sa gilid ng Mediterranean Sea. Napalilibutan ito ng mga bansang Lebanon, Syria, Jordan, Egypt at iba pa. Ang ilang bahagi rin ng Israel ay may disyerto, tulad ng Jericho. Dito matatagpuan ang Mount of Temptation kung saan namalagi si Jesus ng 40 days and 40 nights habang siya ay tinutukso ng demonyo. Ngayon, isa na syempre itong tourist spot kung saan makakatikim ng ipinagmamalaking produkto ng Jericho, ang dates. Speak Tagalog. Tagalog? Kumusta? Very good, ha? Mabuti. Nagbibigay lang sila ng libre. Siyempre, sample muna. Bibili kayo. Bayad mamaya. Bayad na lang mamaya. Yung dates, there's a specific type of dates na nagagaling lang dito. Sobrang sarap daw. Siyempre, makakabili rin ng mga souvenir tulad ng kefya na pananggalang ng mga tao dito laban sa hangin at alikabok ng disyerto. Ang susuot namin ngayon ay mga kefya or yung mga Middle Eastern scarves in general. Whoop! What's this? I like this. There we going. Very. Halos isang oras mula sa Jericho, mararating ang isa sa pinakasikat na destinasyon sa Israel bukod sa mga holy sites. Ito ang Dead Sea. Ang pinakamaalat na dagat sa buong mundo. Tulad ng Sea of Galilee, ang Dead Sea ay hindi isang dagat, kundi isang lake o lawa. Okay mga biyero, I'm sure naman sasabihin sa inyo ng tour guide nyo na for that specific or that particular day na pupunta kayo sa Dead Sea, sabihin niya na, okay, baunin nyo na yung pampalit nyo or beachwear nyo o yung mga pampasa nyo doon sa backpack nyo or yung carry-on luggage nyo para hindi na kayo maghalongkat pa sa malaking luggage na sa ilalim ng bus. Anyway, so dala-dala nyo na. Nakapantalon ako at naka-long sleeves. Magpapalit muna ngayon ako for beachwear. So yung nakita ko talaga sa internet, yung Dead Sea, alam mo, naisip ko lang, may Dead Sea na hindi naman talaga sea dahil lake siya, no? At walang tao, walang establishment, wala! But to my surprise, may bar, you can lounge around, you can drink your favorite drink. Pinupuntahan daw talaga ito kapag weekends. Of course, dahil Dead Sea, no? Has the highest salt content. That's why it's so... You're gonna be so buoyant. Sobra kang magpa-float ka talaga because of the salt content. And this is one chunk of salt. Oo, salt nga. Tatlong bansa ang naghahati-hati sa kabuuan ng Dead Sea, ang Israel, Jordan at Palestine. Ito ay humigit kumulang 429 meters below sea level at sinasabing pinakamalalim at pinakamaalat na katawang tubig o body of water sa buong mundo. Halos 10 beses itong mas maalat sa tubig dagat natin sa Pilipinas, mga biyero. Meron silang signage saying na this is the authorized swimming zone, which is actually just 150 meters long. Nakakatawa dyan, sinasabi nila swimming zone. Sa totoo lang, hindi ka naman pwede lumangoy, pwede ka lang mag-float. It's just so weird. It's so weird. I feel like I'm Mars. But anyways, yeah, subukan na natin itong Dead Sea experience. So yung tubig ngayon ay nandito sa just below my waist. Okay? Ayon sa aking nakalap na research sa internet, we got mag-float. Now, subukan natin. Okay. Dahil sa kaalatan nito, walang pwedeng mabuhay dito na halaman o hayop, kaya ito tinawag na Dead Sea. This is so weird. So weird. Nakakita lang ito sa pictures, diba? Pero ngayon parang nakakatawa lang na. Wala sa pagkatayo, tapos hanggang walang boom lang.
biglang tataas na yung sound. Ano, ganyan ka na lang. Pero kahit walang nakukuhang isda rito, may kabutihan rin dulot ang Dead Sea dahil ang putik na nagmumula rito ay mayaman daw sa minerals na maganda sa balat. Nakakagamot di umano ang putik ng iba't ibang karamdaman tulad ng psoriasis, eczema, at iba pa. Ayon sa historians, maaaring sabihin na ang Dead Sea nga raw ang isa sa kauna-unahang health resort sa mundo. Usually ginagawa ng mga tao dito, mahira nila sa mud. Pero hindi naman sila dapat katulad ng grupo, no? Matapos magtampisaw, magpalutang-lutang sa Dead Sea, mararamdaman nyong medyo kakaiba ang kinis ng inyong balat. At mararamdaman nyo rin ang gutom. Pero huwag mag-alala, may buffet na malapit lang sa Dead Sea. Thank you. At makabibili rin dito ng iba't ibang souvenir tulad ng Dead Sea Beauty Products. Kung hindi nyo trip ang maputikan sa Dead Sea, kaya mo pa rin ma-enjoy ang paglutang sa tubig effortlessly dahil ang ilang hotel sa paligid ng Dead Sea may Dead Sea Pool sa loob. Which for me, I think is a better option. Malapit ka sa hotel. Gusto mo dudumihan ng mud. Diba? You still have your views. I got the pool all to myself. Para sa mga Kristiyano, napakahalaga ng Israel, lalo na ang bayan ng Bethlehem. Dahil dito, isinilang si Heso Kristo. Isa ito sa pinaka-highlight ng Holy Land Tour, ang pagbisita sa Church of Nativity. Let's go to the Church of Nativity to see the church which was built over the place where Jesus was. If you look at the silver star here, it marks a place where Jesus Christ was born. There's a Latin inscription on it. It means in English, here Jesus Christ was born of Virgin Mary. Ang Bethlehem ay nasa parte ng Israel na kontrolado ng Palestinian authorities. Medyo komplikado ang istorya ng bansang Israel, mga biyero. Sa simpleng paliwanag, itinatag ang State of Israel noong 1947 ng United Nations General Assembly bilang isang bansa para sa lahat ng mga Hudyo o Jews na biktima ng persecution o pang-uusig lalo na noong World War II. Pero hindi ito kinikilala ng ilang mga bansang nakapalibot dito na pinagkunan ng kani-kanilang teritoryo tulad ng Palestine, Egypt, Syria at iba pa. Kaya nagbunga ito ng pagtuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga bansa sa paligid ito. May tensyon man sa borders ng Israel, sa loob nito ay payapa, tahimik at patuloy ang buhay ng mga tao. Mahirap po ba yung pamumuhay dito? Oo, maganda ang buhay dito. Masarap ang buhay dito. Masasabi ko siguro sa loob. Sa lahat ng bansa, ito ang pinakamaganda buhay dito. Talaga. Bago kami pumunta dito, siyempre, iba yung pananaw namin dito sa Middle East di ba? Na magulo, napapanood natin sa balita, sa TV. Yun naman, kabaliktaran ba kung sa kwan? Pag dito sa sentro na, talagang tahimik kami dito. Napaka-safe naman dito. Kahit maglakad ka, kahit madaling araw, walang gagalaw sa'yo dito. Kung katahimikan rin lang ang pag-uusapan, wala na yatang mas tahimik at payapa pa kaysa sa binisita natin sa Jerusalem, ang Yad Vashem o Holocaust Memorial na kilala rin bilang Mount of Remembrance. Itinayo ito noong 1953 bilang pag-alala sa lahat ng mga Hudyong nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig, lalong-lalo na noong Holocaust na pinangunahan ng Nazi Germany ni Adolf Hitler. Yad Vashem as an entity, as an official organization, was established in 1953. Yad Vashem is taken from the Bible, the prophet Isaiah, where it says there will be a memorial for every name, okay, and every person.
Makikita dito ang mga larawan, kagamitan, video at sound recording. At mga pangalan ng mga taong naging biktima ng madilim na yugto na yon. Bawat pangalan, bawat taong nagbuwis ng kanilang buhay ay itinuring nilang bayani. At inuukit ang kanilang alaala rito para hindi malimutan ng mga susunod na henerasyon ang kanilang sakripisyo. Sa aming paglilibot sa Holocaust Memorial, ilang emosyon ang nangibabaw sa amin. Lungkot at pagkabahala. Pagkatapos ng main gallery, sinabi ng aming guide na may isa pa raw gallery na hindi pa namin napuntahan. Isang madilim na kwartong tanging kandila lamang ang liwanag kung saan maririnig ang mga pangalan ng mga batang naging biktima ng Holocaust. Hindi na namin yung pinasok dahil iniisip pa lang namin, medyo naluluha na kami. People who saved hundreds, maybe even thousands of people, even people who just saved one. A person who saves one person is as if they save an entire world. The Holocaust History Museum takes you on a journey. It takes you from a very closed and dark place, 1933 Europe, Germany specifically. And it goes all the way through, and it goes into an open end. At the end, you'll overlook onto the hills of Jerusalem. Marami pa kaming napuntahang lugar sa aming packaged Holy Land Tour. Nalibot namin ang Old City of Jerusalem at mahalagang lugar sa loob nito tulad ng Wailing Wall o West Wall, ang Mount Zion at ang Church of the Holy Sepulchre kung saan ipinako, namatay, inilibing at muling nabuhay si Heso Kristo. Narating din namin ang iba pang kakaiba at kamanghamanghang lugar sa ibang parte ng Israel tulad ng Masada at ang Underwater Observatory sa Eilat. Ito naman mga biyero, talagang dagat sa akin. Lalo na ngayon, you're swimming with the sharks, feeding the rays, diba? Eagle rays, stingrays. Of course, it's a very, very comforting. It's a controlled environment. It's my first time to swim with the sharks. Not just one, but more than two. And great feeling. Umabot ng 14 na araw naging Middle East tour namin. Kasama na roon ang pagbisita namin sa Kingdom of Jordan. Yun, finally mga biyero, nandito na tayo sa sinasabi nilang pinakamagandang facade dito sa Petra. No? It's called the Treasury. It's such a gigantic, 40 meters high. Talagang isang kakaibang biyahe ang naranasan namin. Parang lumundag kami papasok sa mga pahina ng Biblia at history books. Sana ay maramdaman nyo rin ang aming pagkamangha at pagkaaliw sa iba't ibang karanasan at lasa na hatid ng biyaheng ito. Dito namin muling napatunayan na sa pagbiyahe sa isang bagong lugar, sa pagtuklas ng mga bagong bagay, sa pagtikim ng bagong lasa, mulit-muli ay nagigising ang ating pagkatao. Tila muli tayong nagiging bata. Parang lahat ay nagiging sariwa, puro at dalisay. At yan naman, dapat ang punto ng isang magandang biyahe, hindi ba? Mga biyero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag nyo na akong i-pinch. Just click.